Dito sa Imus, particularly, dito sa Malagasang area kung saan mabibisita natin ang Villa Emilia Farm, may sikat na sikat silang menudo. Pag tinitingnan ko yung ingredients nila, it's the same with other menudos na kilala ko. But since pag piyesta dito, matik yan, may nakakarating sa aming menudo. So, I thought of siguro doing my own version. So, nagawa tayo ng menudong Imus. One thing I like about yung mga pangpiyastahan na pagkain is yung technique na pagmamarinate overnight. So we have here our cube na pork. Lalagay lang natin yan dyan. So we're using kasim. Pero kung gusto niyo ng mas balanse yung taba at saka yung meat ratio, pwede rin kayong gumamit ng pork belly or pigi rin kung gusto niyo. So sineseparate lang natin yung fatty na mga cuts kasi i-render natin yung mantika niyan. And then yung ating mga panimpla, our soy sauce. Para lang din mas matamis yung version natin na to. Or actually in other recipes na napagtanungan natin, ito rin talaga yung isa sa mga ginagamit nila, banana ketchup. And pambalanse natin doon sa tamis na meron doon sa banana ketchup natin, lagay lang tayo konting medyo asim-asim na ingredient, which is yung ating tomato sauce. Panunuotin natin yung ating timpla, preferably overnight. Pero kung medyo nagmamadali kayo, kaso hindi nyo nga makukuha yung talagang nanunuot na timpla, pwede na to as fast as 30 minutes. So almost 2 hours na nating binababad yung ating karne. Pwede na nating umpisahan yung iba pang components ng ating dish. So syempre, yung mga panggisa at saka yung mga gulay na kasama ng menudo. So okay na tayo dun sa ating mga panggisa at saka yung ating gulay. Ito yung hiniwalay nating taba. Unahin lang natin sa pan para mapalabas natin yung mantika. Kikita natin lumabas na yung mantika. May mga fonts na rin tayo. So what I'm going to do is deglaze lang natin to ng konting water. Dahil matagal pa yung proseso ng pagluluto natin, importante na yung mga namumuong brown na yan, maiangat natin sa pan. Kasi kapag hindi, yan yung magtututong tapos might cause na masunog yung pinakailalim ng inyong masarap na menudo. Susunod natin yung ating atay. Kapag mga atay ay actually treat it like steak. So mabilisan lang yung luto. Ito yung mga components na tatanggalin ko rin kaagad, ihiwalay ko kasi ayoko silang ma-overcook, specifically yung ating atay. Kasi yung taba naman, na-render na natin yung fat. So kumbaga goods na yon. And then, sasama ko na rin yung hotdog. We will set this aside kasi mamaya pa natin sila ibabalik pag tatapusin na natin yung dish. So same pan, may mga fonts lang na naiwan, dedeglaze ko lang ulit yan. Then I'll add in some oil. Lalagay lang natin yung ating carrots at patatas. Alright, so lulutuin lang natin yung ating carrots at patatas maybe halfway done. And then after nyan, isasama natin doon sa unang batch ng parang pinaka-garnish na rin na ginawa natin kanina. So once nakita na natin na nakapag-absorb na siya ng magandang amount ng flavor, we can set this aside. Habang hinihintay nating manuot ang sarap ng marinade sa karne, mag-ikot-ikot muna tayo sa farm at alamin ang konsepto nito. Kanina pa ako humihingi ng pasensya kasi taga-Imus ako. Oo nga eh. Oo. Pero hindi ko alam na may ganito kalawak na isang haven, kumbaga, na pwede kong dalhin yung aking anak at maka-experience ng farm life, ika nga. Ano po ba yung talagang vision ninyo in terms of
experience na gusto nyong ibigay sa mga bumibisita sa Villa Emilia? Bali, actually, nag-start ito nung time pa ng father ko, nung governor pa siya. Okay. So, Matagal na pala matagal na talaga. to. Pero dati kasi parang ano lamang ito, no, yung parang venue lang kung saan nag-entertain siya ng mga bisita niya. Okay. So, nung nawala ang father ko during ng pandemic, tapos hindi nakakalabas ngayon yung mga bata. Totoo. Yeah. Okay. Sabi ko, i-develop ko yung portion para lamang sa family. Okay. Okay. Kaya ang initial na concept ko, parang ano siya, parang farmhouse. Opo. Tapos pwede mag-camping. So pag nakita mo yung setup namin, lahat ng kailangan mo for camping, pupunta ka lamang dito, ma-avail mo na lahat. Provided nyo na rin Yes, po ito. provided lahat yan. Pati Oh, yung that's cooking, pati yung tent, pati yung mga canopy, yung mga chairs, everything. Oh, that's Oh, nice. so pag pumunta ka dito, parang yung glamping experience mo Opo. kumpleto na. May mga areas din po kayo dito for, sabi niyo po, farm animals. Yes, oo. I assume vegetables din. Kasi nga, ang concept kasi namin dito, parang agritourism, pero Yes. farm to table concept. So yung Perfect sa show natin, Oo sir. nga, kasi nga, yung mga tinatanim namin, ginagamit din namin yung mga produce doon sa aming luntian Restaurant. na restaurant. Yes. Oo. Going back sa mga bata, bilang tayo mga ama, I mean, the experience na makapitas sila ng... Yes. Makikilala nila unang-una ang okra na may puno pala ito, hindi pala ito nabibili lang sa grocery Yes. or sa palengke na pwede mo pala siyang pitasin. Diba? Actually, yung mga bata nga, nabibigla sila minsan na pag nahawakan nila yung mga vegetable kasi nakikita lang nila sa picture. Exactly. Ang maganda dito, sir, sa lugar ninyo, very Oo. accessible kasi it's Oo in nga. the heart of the city. Yes. The- Laging maano dito, ma-fresh yung yung Maaliwalas. hangin. Oo. Alright. So ito na yung totoong aksyon. Iluluto na natin yung binabad or minarinade natin na karne. Unahin natin yung ating sibuyas, bawang at celery. Next up, yung ating karne. Lagyan na natin ng tubig or kung meron kayo nakatagong stock dyan, better. And then mas marami pang tomato sauce. And then, paminta of course. At para ma-rehydrate yung ating raisins, ilalagay ko na yung iba dito sa part na to. So, i-gently simmer natin yung ating menudo for more or less 30 to 45 minutes. Mababang temperature yung preferred natin kasi may tomato sauce tayo dyan. Tapos meron din tayo mga nag-caramelize na mga components. So, kailangan maalalayan natin yon para hindi masira yung lasa. So at this point, makikita natin makapal na yung sarsa ng ating menudo. For me, this is my preferred lapot or consistency. And we will finish our dish by adding in yung ating liver spread. So siguro ito yung isa sa mga kakaiba doon sa menudo ng Malagasang or ng Imus. Kasi normally kapag liver spread, kaldereta yan, di ba? Ibabalik na natin yung parang pinaka-garnish natin, yung iba pa nating components. So nandyan yung atay, yung hotdog, yung gulay. By doing this, we are able to ensure na yung ating atay, pork, liver, hindi ma-overcook. Personally, I hate overcook na atay. It gives you kasi yung mineral na lasa, yung parang lasang bakal. But when you're able to cook it properly, hindi ganun ka-intense yung lumalabas na lasa na yon. And then of course, bago natin to i-serve, i-grate natin ng cheese. Pero, eto na. Ready na yung ating menudo. Pwede tayo mag-plate. Ang totoo niyan, yung menudo na ganito, kaya sumikat ito, kasi hindi siya yung katulad ng ibang menudo na maraming sarsa.
So okay. medyo parang tuyo siya, katulad ng ginawa mo. So tama naman itong Oo. kwangko. Okay, tama naman. Tapos, ang sabi sa akin ng mga matatanda, nung time daw na ginagawa nila ito, siguro mga isang buong araw nila niluluto. Sige, tikman na natin. Tikman natin, sir, ha? Oo. Kuwang-kuwa. Pwede na, sir. No. Mhm. Mm.